Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon ay kasama po natin si Brother Isa. Dito ka Brother Isa, lapit ka dito sa akin. Kasama natin si Brother Isa. Anong totoo mong pangalan dati? Marlouie, Louie Louie, si Brother Louie. Apelyido? Tamayaw. Si Brother Marlouie Tamayaw. Nakasama po natin siya ngayong gabi kasi siya po ay isang balik Islam. At ikukwento niya sa atin yung mga karanasan niya, yung kung paano siya nagbalik Islam, paano niya nakilala yung Islam. Alhamdulillah. So Brother Isa, ilang taon ka na sa Islam? Mag 6 years na mahigit. Mag 6 years mahigit na. So ibig sabihin bago lang ha, 6 years, bago lang. Anong, maalala mo pa ba yung petsa? Kailan? 2000 yun. Ay, 2020. 2020 yan. Mga 2020, anong buwan? Hindi ko na maalala kung anong buwan na yun. Hindi niya matandaan ano ba? Basta 2020. So 6 years, 2026 ngayon, di ba? Pero ano yung dahilan kung bakit kayo umakap sa Islam? Actually, sa totoo lang, nung una, hindi ko pa masyadong naisa puso yung Islam. Pero, yun sa pangalawang pagkakataon, yun, talagang niyakap ko na yung Islam, sinapuso ko na kasi nakita ko yung talagang katotohanan, yung kalayaan, yung tunay na Panginoon na nag-iisa, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero ano pala yung dati mong religion? Dati ako Roman Catholic. Roman Catholic. So sa pagiging Katoliko mo ba dati, isinasabuhan mo ba yung pagiging Katoliko mo? Nung binata pa ako yun, medyo aktibo pa ako, pero nung medyo parang hindi ko na yung naghahanap na ako ng katotohanan kasi magulo na yung sitwasyon, yung mga napapag-aralan ko dun sa sa dati kong reliyon, parang malabo, parang hindi ako kontento, hindi ko maintindihan kasi magulo. So ngayon, kumusta naman yung buhay mo? I mean, ikukumpara mo yung buhay mo noon na Katoliko ka pa, Kristiyano ka, at ngayon na Muslim ka na. Kumusta naman yung buhay mo? Sobrang layo talaga. Alhamdulillah. Nung Kristiyano pa ako, hindi ko pa nakikita yung mga kamalian na dami kong maling gawain. Pero ngayong nagbalik Islam na ako, doon ko natutunan, doon ko nakita yung talagang turo ng Islam na yung mga pagkakamali ba, yung mga kasalanan na hindi ko alam na kasalanan, ngayon nalaman ko yun. Talagang natutunan ko talaga. So pasensya na kayo mga kapatid, may mga kamay na dumadaan sa camera natin kasi nandito kakain kami ni Brother Isa. Kasama namin si Brother Faisal at si Brother Jibril. No? So dati, talagang magulo yung buhay mo bilang Kristiyano? Ustads. Mga bisyo, gano'n? Lahat ng bisyo, inuman, sugal. So madalas ka nag-iinom dati? Talaga araw-araw pa. Araw-araw talagang uuwi ka, lasing. Talaga Ustads. Kasi ang alam ko parang okay lang 'yun Parang kasi sa Kristiyano wala naman talaga 'yan, pwede naman talagang uminom. Basta sabi nila drink moderately. Yung konti-konti lang, no? Ang problema lang, pag na-addict ka na, pag nagustuhan mo na, hindi mo na makontrol. Gusto mo na maglasing. Yun talaga, Ustads. Talaga umuwi ka ng lasing sa bahay ninyo dati. Talaga Ustads. Kumusta yung asawa mo? Lasing ka. Ayun, lagi kaming nag-aaway. Yun, hindi nagkakaintindihan. So ngayon ba na Muslim ka na? Nawala na ba yung mga bisyo mo na yon? Yun nga, Ustads, yung sinasabi ko, nung nagbalik Islam na ako, nung natutunan ko na maigi yung mga bawal, kung ano yung kasalanan, kung ano yung pinagbabawal sa Islam, nakita ko talaga yun. Doon ako nagpapasalamat, alhamdulillah. Nawala lahat yun. Kasi yung Islam talagang mahigpit tayo dito, no? Mahigpit yung Islam, Brother Isa, no? Opo, Ustads. Doon ko natutunan yung mga disiplina, yung nagdadasal araw-araw, 5 beses sa isang araw, yung pakikitungo sa kapwa, yun, yung pagpapakumbaba ba, yun doon na yun. Brother,
Okay ngayon, Brother Isa, paano mo nakilala yung Islam? Nakilala ko yung Islam ano doon sa kapatid na yung isang kapatid na Muslim na galing na Maranao. Pinakilala sa akin ni Bayaw. Pero dati ano na dinadawa na ako ni Brother Jibril. Doon ko unti-unting parang luminaw yung pag-isip ko ba na ano, ganito pala yung Islam. So ano yung mga nagustuhan mo sa Islam, no? Yung ano, kakumpletuhan ba, yung nagdarasal 5 beses sa isang araw, yung disiplina, yung laging tinatawag yung pangalan ni Allah sa pagkumain ka, kung saan ka man pupunta, sa lahat ng gawain. Yun, Ustads. Yan ang nagustuhan mo sa Islam. Ngayon, kilala mo na yung Diyos na sinasamba mo. Opo, Ustads, doon ko nakilala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nag-iisang Panginoon. At ano ang pagkilala mo na ngayon kay Jesucristo? Siya yung isa sa dakilang propeta na ipinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano pag may sabi sa'yo, hindi Diyos si Kristo, ha? Maniniwala ka ba? Kasi siya yung Trinity, di ba? Ama, Anak, Espiritu. Oh. Paano pag may sabi sa'yo, Diyos talaga si Jesucristo? Anong mensahe mo sa kanya? Kaya nga yun yung isang natutunan ko, Ustads, na naging maliwanag sa akin na nabasa ko doon sa banal na Quran at mismo doon sa mga dawa nyo, doon sa masjid, na napatunayan ko na na si Jesus Christ, si isa sa mga propeta na pinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang gumabay sa mga tao. Kapanipaniwala ba sa'yo yung Diyos magiging tao, titira sa mundo? Hindi, Ustads, kasi yun na nga yung sinasabi ko. Doon lumiwanag lahat ng katotohanan sa Islam nung natutunan ko sa Islam. Parang hindi na katanggap, no, na yung Diyos magiging tao, Brother Isa. Opo, Ustads. So ngayon, ano ang mensahe mo sa mga non-Muslims na magsasaliksik patungkol sa Islam? O kaya anong mensahe mo sa kanila? Ustads, yung mensahe ko sa mga non-Muslim na nagsasaliksik na tulad ko, darating din yung araw na matutunan nila makita nila yung kapayapaan, yung katotohanan sa Islam. Gagabayan sila ni Allah kung talagang mabubuksan yung kanilang puso. Si Brother Isa, mga kapatid, ay kabilang din. Ilang taon ka na, brother? 46 na ako, brother. 46 years old, pero kabilang siya sa edad na 46 na nag-aaral ng Arabic ngayon. Kasama namin, mashallah. Pati yung kanyang anak na si Abdul Latif ay kasama din namin, no? Yung anak si Abdul Latif, ilang taon ka na, Abdul Latif? Halika dito, Abdul Latif. Ito si Abdul Latif, anak ni Brother Isa. Nakikita nyo yata ito sa video ko na nag-aaral ng Arabic. Ilang taon ka na? 11. 11 years old. Yes, kasama namin anak ni Brother Isa. Si Brother Isa, 11 years old yung kanyang anak. Siya 46 years old. Pero classmate niya yung anak niya sa pag-aaral namin. Hindi hadlang, Brother Isa, ang edad sa pag-aaral. Kahit classmate mo pa yung anak mo, di ba? So anong mga last message mo sa mga non-Muslim na parang natatakot sa Islam, naninira sa Islam, ganon? Anong mensahe mo sa kanila? Kasi takot sila sa Islam, Brother Isa. Sa mga non-Muslim na mga kapatid ng mga non-Muslim, hindi kayo magsisisi. Pag-aralan nyo maigi. Saliksikin nyo kung ano yung Islam. Pag napag-aralan nyo, makita nyo yung talagang kalayaan, yung katotohanan. Hindi kayo magsisisi pag napag-aralan nyo ito. Yun ang katotohanan, yung si Allah ang nag-iisang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, tulad ko na dating Kristiyano na nagbalik Islam, hindi ko na pagsisisihan hindi ako nagsisisi na nagbalik Islam ako. Isinusumpa ko sa ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon na nag-iisa. Sa Islam ako mamamatay. Inshallah, tayong lahat, no? Tayong lahat, inshallah. So ngayon, mga Brother Isa, maraming salamat sa pagpapaunlak sa ating interview, short interview. I hope na yung mga ibang mga non-Muslim dyan ay ma-inspire sila at magsaliksik din sila ng kaalaman patungkol sa Islam. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumating na yung ating order. Oo.
Oo, sige, sige. Yung isang ano, pareho ba 'to? O doon na lang sa kabila. Oo, dito 'yan. Dito lang po. Nakakalimutan namin, nagbibideo pala kayo. Nagbibideo. Nawala sa